Kanina nasa bandang norte tayo, bababa naman tayo sa Western Visayas. Kakausapin natin ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense, si Director Raul Fernandez. Director, magandang umaga po. Peter Atrica sa Balitapatan. Director Raul, good morning. Hi, good morning, Rika. Opo, Peter Atrica po ito. Sir, kumusta po ang inyong lagay ng panahon dyan sa Western Visayas, sir? Sa ngayon po, medyo makulimlim, no? And maliban doon sa sa Antique na nakakaranas ng light rains, no? Scattered rains. Pero in the past few days po, Director, kabilang po ba ang inyong area sa mga binisita ng napakalakas na mga pag-ulan? May kunting may kunti pong pagbaha pero mabilis naman pong nagsusubside. And so far po no na as of this time, 12 barangays lang naman yung yung na-report na naapektuhan nung mga pag-ulan. And would there be, meron po bang mga evacuee pa or hindi na dumating do sa punto na yon? Yeah, mayroon ho tayong may mga evacuees ho tayo dahil nga po sa nagsagawa ko rin tayo ng mga preemptive evacuation. Sa ngayon po, meron po tayong 1,378 families. Wow. Na nasa po ng evacuation center, nasa 63 families po. 63 families or 229 persons. Ba? Ito po ay karamihan po sa lalawigan po ng Antique. Opo. At itong mga pamilya na po ito na inyong binanggit ay hindi pa muna makakabalik sa kanilang tirahan? Hindi pa po sa ngayon, hindi pa po, no? Ang kung pagpapasyan natin yung forecast po ni Pag-asa, until Sunday, medyo makakaranas pa tayo ng pag-ulan. Mm-hmm. Magiging maganda lang yung panahon, mga umaga na ho ng Lunes. Oho. Director, meron po ba kayong mga areas na nakita na natin ay landslide prone tsaka flood prone areas? Kumusta po yung mga natin doon, kababayan natin? Yeah, mayroon pong may areas na tayo na pro tsaka landslide areas. Hindi naman po na matindi yung pag-ulan, unlike unlike po sa sa naging experience natin nung nakaraang nung nakaraang po mga natin ng mga pagbuhos ng ulan. Mm-hmm. So sa ngayon po hindi naman po Naku, napuputol tayo sa Director. Opo, pwede po ba kung palambing po, pakembot po muna to the right dahil medyo napuputol po ang signal natin. Hindi po namin masyadong masagap yung impormasyon na sinasabi po ninyo. Pwede po bang paggalaw lang po ng kaunti? Yes. Ayan, medyo napuputol-putol pa rin yata tayo. Maybe we'll re-establish connection again kay Director Raul Fernandez para makuha po ulit natin dahil medyo crucial yung malaman natin anong areas po yung binabaha doon at affected nga nitong malakas na naging pag-ulan ng mga nakaraang araw doon po sa Western Visayas dahil nga po nahila o napapalakas ng bagyong Inday ang habagat at inulan nga po sila. Meron silang 63 families na naka-evacuate doon sa may Antique at di pa natin alam kung kailan sila makakabalik dahil ang pag-ulan nga daw po ay huhupa pa Monday next week. Ilang araw pa yung partner. Sipin mo, ganun katindi, no? Ang dami palang na-evacuate o inilikas doon. Imaginein mo na hindi pa tinamaan ng bagyo yun, ha? Kaya nga. Oo. So in this particular case where Bobby, nandiyan na ba ulit? Sige, balikan natin si Director. Director, magandang morning. Yeah, magandang umaga po ulit. Ayan, mas maganda po itong signal na ito. Maraming salamat po. At pasensya na po, we had to call you again. Opo, yun pong balikan po natin yung mga landslide prone areas tsaka flood prone areas po kung marami pong affected. Kaya yung po mga landslide areas natin na na po na no field zone na po siya na na po natin siya na
wala na pong doon, wala na pong tao sa ngayon. Mabuti po. And ano naman po, yung mga flood prone naman, zone naman natin, po yung pagmumula ng OS, talagay po ng ng tubig po sa ating po mga major river system. So naging po sa kalakasan yung pag-ulan. Kaya po wala pong gaanong naganap na mga ganong insidente dito sa nakalipas 24 hours. Opo, mabuti naman po at hindi naman pala matindi yung naging pagbaha. So, Director, umaasa po ba tayo na wala nang magiging affected na mga major highways, major roads natin, tsaka mga bridge, sir? Wala po tayong kung napektuhang mga daanan natin or mga tulay. Ang meron lang po may mga nasira lang konti po mga partial lang po ng mga kabahayan. Umabot lang naman po sa bahay yung. Sorry, Director, ilang bahay po yung may partial na na damage? Naku, may partially damaged signal din tayo kay Director Raul Fernandez. Well, tingnan natin. Baka mabalik-balik natin ang signal ni Director Raul in a while dahil eto nga, may epekto sa kanila, partner, sa Western Visayas. Kasi minsan nakala natin na dahil tulad dito sa Metro Manila, hindi naman tayo inuulan. Sa ibang lugar sa ating bansa, hindi apektado. Pero meron naman pala. Director, good morning. Good morning. Opo, ayan. Sorry po. Okay na po ba yung signal? Opo, medyo okay po ngayon. Ewan ko lang po mamaya. Tignan po natin. Ilang bahay, meron na po kayong account of semi-damaged homes, sir? Partially damaged? Isa pong partially at 5 totally. At total of 6 damaged houses po. Karamihan po ito nasa Antique. Aha, so 6 pa lang. Wag na po sana nating asahan na darami pa ito. So wala po tayo mga pasok ngayon sa mga tanggapan at sa mga eskwelahan. Yes, opo. May declaration po tayo ng class suspension. Dalawang po affected municipalities po, no? 20 municipalities po yung nag-declare po ng class suspension. Sa work suspension naman po, 18 municipalities naman po. Karamihan nito nasa Antique po yung nagdeklara ng class suspension. Opo, parang sa Antique po talaga yung heavy hit dyan sa inyo, sir? Yeah, kasi ito po yung nasa western portion po ng Panay Island, and then ito po yung usually na apektuhan ho ng habagat. Oho. Lalo na po na pinalakas ang habagat natin dahil po sa dumaan pong bagyong Inday. Opo, so kung palagi po palang tinatamaan ng Antique, no, at nagsisimula pa lang po tayo ng season ng pag-ulan, mahaba-haba pa po yung preparasyon na gagawin ng Office of Civil Defense at ng inyong mga DRRMO. Maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong update, Director Raul. Good morning po. Thank you very much din po, Ma'am Rica and Sir Peter po. Maraming salamat po. Thank you, Director. Have a nice day. Ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense sa Western Visayas, Director Raul Fernandez, ating nakausap. Alerto sa bagyong